Welcome sa channel natin mga kalikot. May kakalikutin tayo ngayon isang Disco Robo Bluetooth speaker. So ang problema nito mga kalikot, wala siyang power at saka no display na rin. So yan yung mga i-check natin mamaya guys. So bago ang lahat, shoutout muna natin yung mga nag-subscribe at saka sa mga nag-follow na rin sa ating Facebook page. Shoutout natin si Mary Grace Sambuena, Rosalind Bintek, Rods Eric Trinidad, Christina Gorecho, at saka kay Subodas, Mary Grace Guzman at Zach Mabango. So maraming salamat guys sa pagsuporta sa aking channel. So kapag bago ka pa lang, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel at pa-click na rin ng notification bell para updated kayo sa mga bagong ilalabas pa nating mga video. At saka huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara guys, kalikutin na natin siya. Ito na guys yung gagawin natin. Disco Robo siya. Try natin i-charge. Ayan, nagcha-charge naman oh. Kaso wala lang siyang power. Yan. So baklasin na lang natin siya mga kalikot. Yan, may mic rin pala siya. Ayan, so ganito pala siya mga kalikot. First time natin nagbaklas ng concert siya na Disco Robo. Pahigain na lang natin para hindi tayo mahirapan. Check muna natin yung kanyang power supply or charger. Baka nagpa-fluctuate yung kanyang voltahe. Ayan, so okay naman no. Yan. So okay yung charger niya. Testerin natin yung kanyang main switch. Yan, so okay naman. Okay naman yung kanyang switch. Bali baklasin natin yung kanyang board or check nga muna natin yung kanyang battery kung may laman siya o baka drain na siya. So ito yung sa kanyang battery. Lagay natin sa bolts. May laman naman yung kanyang battery. Ayan o. Baklasin muna natin guys yung kanyang mainboard. Nabanggit rin kasi ng may-ari na may corrosion or corroded yung banda sa kanyang IC. So check natin. Kapag nagbabaklas kayo ng mga wire mga kalikot, picturean nyo na lang siya para mas madali nyo na lang siyang ibalik kapag ibabalik na natin yung mga wire nya. Para hindi na kayo mahirapan, lalo na kapag hindi nyo kabisado yung mga connection. Dito pala siya nagkaroon ng problema oh. Parang dyan siya corroded. Ayan, may awang na yung pinaka main IC nya. So mukhang hindi natin to madadali mga kalikot. Parang wala na yung tatlong pin dito sa IC na to. Ayan oh. Tapos nag-corrosion din siya dyan oh. Bali nabasa daw to mga kalikot. Ito kasi guys kasama siya sa display. Ayan oh. Ito kasi yung sa display nya, yung socket na to. So mukhang hindi natin siya madadali or maayos. Okay pa sana kung nandyan yung mga pin nya. Kaso putol na talaga. Sagad na naputol dun sa kanyang mismong IC. Bali i-troubleshoot ko muna siya mga kalikot, yung mismong mainboard nya. Tapos update ko na lang kayo kapag nakuha na natin yung trouble nya. 3 days later. Update tayo mga kalikot dito sa ginagawa nating Disco Robo. Ayan. So ito siya. Bali hindi na natin nagawa yung kanyang board kasi nasira yung mismong main IC nya. Yung itong IC nya. Yan. Putol na yung 3 pin dun sa paa nya.
So hindi natin nagawa or hindi natin napagana itong kanyang board. Kasi corroded na kasi dito sa kanyang mga pin. Tapos 3 pin yung putol or 4 ata to. Bali ang ginawa ko na lang mga kalikot, nag-order na lang tayo sa online ng amplifier board. Yung ganito. Maganda to guys kapag nasiraan kayo ng mismong mainboard ng Disco Robo. Ito yung talagang bagay na bagay na amplifier board niya kasi lalo na kapag may wireless mic yung mismong Disco Robo nyo, may kabitan siya dito guys ng mic in ito. So pwede natin ilagay yung kanyang mismong wireless module, yung dati niya ito. So ito kasi yung mismong wireless module niya ng ating Disco Robo, itong mic. So pwede natin gawa ng paraan, try natin pag-eksperimentuhan. Kung masasalpak natin yung or mapapagana natin itong kanyang wireless module papunta dito sa bagong amplifier board natin. So try natin siya na paganahin. Ito kasi ayan, may diagram naman siya dito. Yan yung i-check natin kung paano natin siya i-convert dito sa bagong module or sa bagong amplifier board. Ang problema kasi ng board niya, wala siyang display. Nagcha-charge lang siya pero wala na lahat kasi nasira nga itong kanyang IC. Bali nabasa kasi yung kanyang mainboard, tapos nag-corroded na yung mga pin ng IC. Kaya naputol na yung mga pin, 4 na pin yung naputol. Kaya ang ginawa ko na lang, bumili na lang tayo ng amplifier board niya. So paganahin ko muna siya kung type nyo itong nabili nating amplifier board. So ilalagay ko na lang mga kalikot yung kanyang link sa ating description box. Tapos check nyo na lang kung magustuhan nyo siya. Pero ito guys yung tamang-tamang pang amplifier board niya or pang replace dito sa kanyang board. Kasi yung lagayan ng battery niya nasa 7.4 volts. Tamang-tama naman dito sa kanyang battery or yung dating battery niya nasa 7.4 volts din siya. Ayan. Kaya ito yung tugma na para dito sa ating Disco Robo. Kung nasiraan kayo mga kalikot or hindi na ma-repair yung mainboard ng Disco Robo, ito mga kalikot yung magandang pang-replace na amplifier board. Tapos ang kagandahan nun dito sa kanyang battery, same sila. 7.4 din yung pwedeng isalpak na battery dito sa amplifier board na to. Kaso nga lang hindi na natin magagamit yung mga pindutan niya dito, tapos yung mga volume control niya, kasi yung ipapalit natin nandito na lahat. Ayan. So kung baga disable na natin to. Ang gagamitin lang natin guys yung mismong dating battery niya, tapos yung mga speaker, kasi sira nga yung mainboard niya. Tapos try natin i-convert itong mismong wireless module niya dito sa ating amplifier board para magamit natin yung wireless mic niya. Ito guys, magbubutas tayo dito. So diskartehan natin siya kung paano natin mailalagay ito dito. Bali magbubutas tayo. Tapos itong mic holder niya, ibaba ko na lang siya. Kasi mas maganda kapag nasa taas itong amplifier module niya. Ang pangit kasi kapag nasa ibaba. Ayan. Ayan. Mas maganda pa rin kapag nandito siya sa taas. Ayan. Tapos ilipat ko na lang itong mic holder niya dito sa baba. So nakaganito na lang siya. So yun yung gagawin natin mga kalikot. Sabi kasi ng may-ari, nanghihinayang siya. Maganda rin kasi yung speaker. Tapos mukhang bago pa yung box niya. Ayan o. Kaya gagawan na lang natin ng paraan at least magamit yung mismong speaker niya. Ayan o, ang linis pa. Bali update ko na lang kayo mga kalikot. Bali bubutasan ko muna itong
back cover niya. Ayan. Nakaganito kasi yung ating amplifier board. So kailangan butasan natin to para makalusot itong mismong board niya. Ayan. Siguro naman kayang-kaya nyo nang diskartehan kung paano butasan ito. So update ko na lang kayo mamaya mga kalikot. A few moments later. Bali binaklas natin siya mga kalikot, yung buong speaker niya. Ito. Yung kalahati. Kasi chinek ko muna baka pagbutas natin baka matamaan itong kanyang speaker, kaya tinanggal ko muna. Balihin natin siya. So ito yung bubutasan natin, yung may marking na. A few moments later. Nabutasan na natin siya mga kalikot. Ayan, diskarte nyo na lang kung paano nyo siya butasan. Syempre pagandahin nyo rin para maganda yung label niya dito sa box. Much later. Ayan, nalagay na natin yung mga screw niya. So ganyan yung pagka-setup natin mga kalikot. Tapos dito na lang natin nilagay yung holder ng mic sa baba. Ayan, oh. So ganyan siya mga kalikot. Sunod natin guys, wiringan na natin siya. Ilagay na natin yung mga battery, tapos yung mga speaker, lagay na natin yung mga wire. Tapos mamaya pag-eksperimentuhan natin yung wireless module niya, ito para sa kanyang mic. Try natin kung gagana yung kanyang wireless mic. Medyo nagabihan na tayo, pero mas magandang mag repair ng gabi kasi malamig siya. Tapos yung dating battery niya dito rin natin ilagay. Yan. Dito sa dati. Nalagay na natin yung screw niya, or na-screw na natin yung kanyang battery. Tapos ang next natin mga kalikot, ito muna yung pagdugtungin natin yung wire ng battery papunta dito sa kanyang board. So ito muna yung ikakabit natin. Ayan, step by step siya. Ito na yung kanyang likod. Ayan, sa loob. So malawak naman siya, kaya magandang lagyan ng amplifier board. Ayan, oh. So kung ano yung polarity ng board, yung positive negative niya, ganun rin yung pagkakabit natin dito sa battery, yung polarity ng battery. Dito naman guys, may palatandaan, may color coding siya. Kung red yung positive natin sa my board, ganun rin yung pagkakabit natin dito sa may red ng battery. Kung black, black din siya. Ayan. So madali lang. Ikabit ko muna mga kalikot, or i-connect ko na siya. Tapos update ko na lang kayo kung natapos ko na siyang pagdugtungin yung battery papunta dito sa ating amplifier board. Dito naman mga kalikot sa kanyang board, may diagram naman, or may nakasulat naman na B+ or positive, at saka ground sa negative. So madali lang natin siyang tandaan. Tapos yung mga ibang terminal, may nakasulat naman yan kung sa speaker, LED, at saka sa mic. So may nakalagay naman dito sa ilalim ng board, may nakasulat naman. Kaya mas madali natin siyang ma-assemble. A few moments later. Napagdugtong na natin yung pinakasakit ng battery natin. Ayan. So shrink tube yung ginamit natin para mas malinis. Tapos pwede na natin i-plug. Ayan. Try nga natin i-power on. Ayun. So ibig sabihin okay na yung ating battery. Ang kagandahan lang ng kinuha natin mga kalikot, same lang sila na 9 volts yung kanyang charging, kahit yung sa isang board niya or yung dating board niya. Off muna natin. Yan. At least okay na yung ating battery. Next na ikakabit natin guys itong speaker. Ito yung itry natin. Dito sa kanyang likod ng board, ayan. Nandiyan naman naka-indicate yung negative positive, negative positive. Ayan. Dito naman mga kalikot sa ating bagong amplifier board, may nakalagay naman dyan na
SP or speaker yan. Negative, positive. Yan, negative, positive. So, i-check nyo lang guys kung pareha silang same na socket or same sila na lucky. So, dito sa ating socket ng speaker, same sila ng socket. So, kahit hindi na natin baguhin, ito, yan. Same sila ng laki. So isusot lang natin dun guys. Check lang natin kung tama yung pagkalagay ng positive negative nya. I-check lang natin mga kalikot kung parehas yung positive negative nya dito sa wire saka dito sa bagong amplifier board natin. So yun lang yung mga i-check natin dyan mga kalikot. Dito naman sa kanyang speaker mga kalikot, huwag nyo na tong intindihin yung kanyang color coding. Ang importante dito sa masundan natin yung itong label nya, yung negative at saka yung positive. So dito kasi sa ating or sa dati nyang board, yung positive natin is green, negative naman yung red. So i-check lang natin guys dito sa bagong amplifier board natin kung saan yung positive nyan at saka yung negative. Yun din yung susundin natin dito, gayahin natin dito sa dati nya. Same sila ng socket, so kahit hindi na natin ibahin kasi yung pinadala sa atin may kasama siyang wire. Ayan, pang speaker siya. So kung iba yung socket ng papuntang speaker nyo, yung pinag-convert nyo, so pwede nyo tong gamitin yung binigay nila. Ayan, dalawa siya. Ayan, so try nga natin. Ayan, so mamaya na lang yung isang wire nya kasi hindi abot pag inassemble na lang natin. Try nga natin kung magkakaroon siya ng sounds. Power on natin. Bluetooth mode. Ayun. So okay siya mga kalikot. Okay na siya mga kalikot. Off muna natin para yung ibang function naman yung ito troubleshoot natin or hanapin natin kung ano pa yung ibang i-connect natin. Bali bubuksan ko muna guys yung loob ng speaker dito sa harap para ma-check ko yung kung may LED siya, kasi dun sa bagong amplifier board na binili natin may LED siya, pwedeng lagyan ng ilaw. So hindi ko kabisado to, first time kong magbukas nito kung may LED siya. Pero yung ibang mga disco robo kasi may mga ilaw-ilaw, mga bling-bling. Pero dito kasi sa board niya walang nakalagay. So hindi natin kabisado. Kaya i-check ko na lang kung may LED siya dito sa harap. May ilaw nga talaga siya mga kalikot, oh. Ayan. So i-check ko na lang kung saan yung, so ito lang dalawang wire na to na pumasok dyan. So i-check ko na lang kung saan yung para sa kanyang LED. Dito pala siya nakalagay, oh, sa may VBDD tapos yung ground. So ibig sabihin baka ito yung supply para sa mga ilaw niya. Try ko munang paganahin kung ito nga yung supply ng ilaw sa harap. Yan. So update ko na lang kay mamaya guys. A few moments later. Dito mga kalikot may dalawang LED socket siya or terminal. Ayan, oh. At saka ito. So dito mas malaki yung kanyang socket kaysa dito sa isa. So tamang tama naman yung socket ng yung female socket niya dito sa ginagawa natin maliit. Kaya pwede siya sa malaki at saka maliit. So yun yung kagandahan ng amplifier board na to. Tapos dito may FM antenna rin siya. So pwede natin ilagay yung antenna ng dating board niya. Sa LED niya naman mga kalikot, check nyo lang din yung polarity ng wire at saka dito sa board, yung negative positive niya. So kailangan
Kapag yung sa positive niya positive din, negative negative din. Same din dito sa kanyang wire. Ayan. So yan lang yung mga i-check natin mga kalikot para hindi masira yung setup natin. Dito naman sa ating wire, baliktad itong ating wire. Dapat sundin rin natin yung positive ng board. So baliktarin natin guys itong positive negative niya dito sa kanyang socket. So madali lang naman tanggalin to, yung mga ganito. Iangat nyo lang dito, tapos silain. So kailangan matulis yung kwan natin. Ayan. So pagbalik-tarin lang natin mga kalikot para pagsalpak natin sa board, same na sila. So kailangan talaga check nyo rin yung polarity ng board para iparehas natin dito sa wire. Ayan, pagbalik-tarin lang natin. Tapos try natin mga kalikot kung iilaw. Ayan. Tapos kung saan yung terminal, ayan, ipapasok lang natin. Try nga natin siya kung iilaw. Kailangan naka-power siya. Try natin i-switch ulit. Ayan. Ayun. So nahanap na rin natin guys. Ayan siya. So okay na. Off muna natin. Na-set up na natin lahat mga kalikot, yung kanyang battery. Ano pa ba? Yung speaker. Tapos yung antenna. Tapos yung kanyang ilaw okay na rin. So ang problemahin na lang natin guys yung kanyang wireless na mic. So ang hindi pa natin nakukunik mga kalikot yung kanyang wireless na mic or yung kanyang wireless module papunta dito sa ating amplifier board. So yun yung ito troubleshoot ulit natin kung paano natin paganahin yung kanyang wireless module. Tapos syempre yung kanyang mismong mic. So yan ulit yung gagawin natin mga kalikot. So the rest napagana na natin lahat. So okay, baklasin muna natin ulit. At least okay na yung kanyang ilaw. Yan, pang dagdag forma niya. So ibalik ko na lang ulit guys yung cover niya dito. At least nalaman na natin na may ilaw pala. So first time kasi natin na magbaklas ng ganito. Pero ang alam ko talaga kapag yung mga ganitong speaker, may mga ilaw yan, may mga blink blink. I-close ko muna siya para hindi masyado makalat yung mga tinanggal natin. Sinubukan natin mga kalikot yung kanyang wireless receiver dito sa input ng ating amplifier board. Doon kasi sa manual nito mga kalikot, pwede daw siya sa wireless na board or receiver. Kaso ayaw gumana. Ngayon, try naman natin yung dynamic microphone. So try natin. Hello, hello, hello. Sound check. 1. Sound 1, 2, 3. So okay siya. Yun lang hindi natin napagana yung mic na wireless. So yung dynamic lang yung pwede. Pero try natin bukas na kalikutin kung mapapagana natin itong kanyang receiver. So itong dynamic mic niya okay naman. Ayan o. Low sound check 1. So okay siya. So at least na-convert na natin siya. Okay na lahat. Ito lang yung wireless receiver niya yung hindi natin napagana. So the rest napagana natin lahat. Update ko na lang kayo bukas mga kalikot. Medyo malalim na rin yung gabi. Bukas kakalikutin natin tong kanyang wireless receiver papunta dito sa bagong amplifier module natin. So magandang gabi sa inyong lahat. The next day. Update tayo mga kalikot dito sa ginagawa nating Disco Robo. So ang pinalitan lang natin dito guys yung kanyang amplifier board. Ayan, so ito lang yung pinalitan natin. Bali hindi natin napagana yung kanyang wireless mic. Hindi sila compatible dun sa input.
So sabi naman ng may-ari, okay lang basta mapagana to. Gagamit na lang sila ng dynamic mic. So ito na lang yung gagamitin nila. Bali ilalagay ko na lang sa ating description box yung link ng amplifier board na to. Para kung ganito rin yung sira ng Disco Robo nyo, yung speaker nyo, pwede nyo siyang i-convert ng ganito. Bibili lang kayo ng amplifier board. Kasi ito guys, tamang tama yung dati niyang amplifier board. 9 volts din yung supply niya. So same lang sila, 9 volts din yung nakuha natin. Tapos dun sa kanyang battery, same lang din sila ng supply sa battery, 7.4. Kapag wala ng pag-asa yung dating amplifier board niya, pwede naman kayo bumili sa online ng amplifier board na ganito. So i-convert nyo lang siya. Kapag i-convert nyo mga kalikot, sundan nyo lang yung dating amplifier board niya, tapos i-convert nyo dito sa bagong amplifier board niya. So yun lang yung mga ginawa natin guys. Yung kanyang wireless module, hindi na natin nagawa ng paraan, kaya hindi na magagamit itong kanyang wireless mic. Tapos kinonvert din natin yung kanyang mga ilaw. Ayan. Ayan. So hanggang dito na lang mga kalikot yung video natin para dito sa ating Disco Robo. So maraming salamat guys sa panonood ng mga video natin. Huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at paklik na rin ng notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So maraming salamat. Ingat kayong lahat, and God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye.